Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Malamig po ba? Katamtaman lang, sakto lang. Praise God po. Bago po tayo magsimula, may tanong lang po ako. May sagot kami. Hindi po. Itataas niyo lang po yung kamay niyo po kung anong team kayo. Tapos, dyan po sa ating mga kabatiran po na nasa live, pwede nyo pong i-comment kung anong team, kung saang team po kayo belong. Okay po? Sino po ang Team Coffee? Yan, yung mga mahilig magkape kahit mainit. Wala? Wala pong Team Coffee? Si Tita Car? Sa atin. Okay po. Tandaan niyo po yung mga team nyo, ha? Sino naman po ang mga team? Team ba yun? Team, ano po, soft drinks. Yan, yung mga very good. Yung mga very good dyan po. Sino po? Yan, tandaan niyo po yung... Hindi po, isa lang dapat, ate. Sino naman po yung mga team milk tea? Yan, yung mga kabataan. Sino pa ang mga team? Yung mga mahilig sa adobo. Nasa harap na. Adobo. Ang mga team sinigang. Yan, yung mga sinigang na itlog. Meron po bang sinigang na itlog? Isa lang po. Yung team early birds. Yan yung mga maagang gumigising. Mga morning person. Yung mga hindi po natutulog, matulog na po tayo mamaya. Pero mamaya pa, ate. Team night owl po. Yung mga gising naman sa gabi. Yung mga bakit kayo gising sa gabi? Night owl po. Parang lahat ng team ate kasama ka. Yan po. Nakita po natin, di ba, iba-iba tayo ng team na gusto. Pero dahil anak tayo ng Diyos, belong tayo sa iisang team lang po. Sa tingin nyo po, anong team yon, Ate Pia? Sige ate, kaya mo yan. 5. Po? Team Jesus. Amen po ba? We belong to the Team Jesus. Amen. At dahil belong po tayo sa Team Jesus, dapat po ma-attend tayo ng mga gawain. Sino po ang uma-attend ng mga gawain? Yung kahit alam niyo po yun, pagod na ako, Lord. Tapos may gawain pala. Ay, hindi, Lord, pupunta ako sa gawain mo. Kasi alam natin na may kalakasan kapag nasa presensya tayo ng Panginoon. Amen po? So, para po sa ating announcement, sige po, yan po. May Bible study po tayo on Monday at 6 p.m. sa bahay po ni Teacher Milfe. Ayun po. Sa mga gusto po na sumama po, ipag-coordinate na lang po tayo sa ating mga leader. Yun po. Para po sa ating gawain. Next po, discipleship training po on Wednesday. Lahat po ng team, prayer team, welcome team, ano po ba? Social media team. Voltas Ayun po, lahat po ng team ay inaanyayahan po na dumalo sa ating discipleship training 7 p.m. po dito po sa ating simbahan. Next po, Night of Empowerment. Yan. Sino dito ang madami pong ginagawa? Amen. Yan po. At yun po, inaanyayahan po natin ang bawat isa na umattend sa gawain ng Panginoon
sa Friday, 7 p.m. dito po sa ating simbahan para magpalakasan po at dumulog sa presensya ng Panginoon dahil tunay sa ating kabintihan lang ang kabisihan, ang pagod para hindi natin i-meet ang Panginoon. Next po, yan, music ministry, rehearsal, Saturday, 5:30 p.m. Kanina po, may narinig po ako kanina eh. Gusto daw po niya maging katulad ni Ate Colleen po. Gusto daw po niya na maging magaling din daw po siyang kumanta. Yan po. Kaya sa mga may talent po dyan, wag po nating itago. At yung mga talent and gifts na na-receive natin sa Panginoon ay ibalik po natin, magpagamit po tayo sa Panginoon at mag-grow din po tayo. Na wag lang natin itago yung meron tayo, di ba po? At ayan po. At syempre po, Sunday celebration. Kasabay po ng ating Sunday celebration. Of course, meron po dito sa face-to-face sa ating simbahan po. At meron din po tayo sa ating Facebook page na live po. Ayan po, 9:30 a.m. po. Pero we encourage po na umattend po tayo or pumunta po tayo ng mas maaga so we can prepare ourselves and our hearts bago po magsimula ang ating gawain. Yep. Next, Christ Leaders Fellowship every second Saturday of the month. Diyan po meeting ang mga leader kung paano po mag-grow pa ang ating simbahan. Next po, wala na daw po. Yun po, bago po tayo mag-pray po, sinasabi po sa Jeremiah chapter 29, verse 12, "Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you." Amen po. Maganda pong promise ng Panginoon, di ba po, na despite ng ginagawa natin, kapag tumawag tayo sa Panginoon po, andun yung assurance na diringgin niya tayo. Kaya tayo pong lahat ay tumayo para simulan ang ating gawain sa isang panalangin po. Yes, Lord. Kami, Lord, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito sa panibagong buhay, Panginoon, na iyong kaloob sa bawat isa. Salamat, Lord, sa iyong pangako, Lord. Thank you sa assurance mo na kapag tumawag kami ay diringgin mo nga ang aming mga panalangin. Salamat sa buhay ng bawat isa na patuloy mong ginagamit, na patuloy mong pinapalago. Dahil tunay, we are not limited sa kung anong meron kami dahil you are our limitless God. Kaya dapat hindi kami magstay kung nasaan lang kami ngayon. Sa umagang ito, we pray, Lord, na kasamahin mo nga ang bawat isa. Asa namin, Lord, ang iyong presensya sa umagang ito. Sa nagdaang buong isang linggo, Lord, madaming nangyari, madami kaming naramdaman, madami kaming pinagdaanan, Lord. Madaming kabisihan. Kaya nandito kami, Lord, para mag-recharge, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Nandito kami dahil tunay, alam namin na ikaw ang Diyos ng aming buhay. Nandito kami dahil gusto namin mas
lumapit sa iyo. Na anuman ang laman ng aming puso, ay idinudulog namin lahat ito sa iyong paanan. At dalangin namin na you cleanse our hearts and minds, Lord. Nang sa gayon ay hayagan namin at malaya kaming makapagpuri, malaya kaming mapakinggan at maisabuhay ang iyong mensahe sa umagang ito. We pray na sa lahat ng gagamitin mo, ay i-bless mo nga po, Panginoon. At hindi lang kami, Lord, yung tatayo, Lord, but yung mga makikinig, Lord, dalangin namin na wag lang namin marinig, kundi isa buhay at isa puso. Sa aming pagpupuri, Panginoon, wag kaming madistract, wag namin hayaan na ang kalaban ang manalo, Panginoon, sa aming puso. Inaalis namin, Panginoon, lahat ng distraction. Ni-rebuke namin, Lord, lahat ng gawa ng kaaway na gustong pumasok, Lord, sa aming isipan, sa aming puso at sa iyong gawain. Ganon din, Lord, sa mga nasa online church, Panginoon, dalangin namin na yung malakas na signal, Lord, alam ko, Lord, magiging hindrance ito, yung internet connection namin. But alam namin, Lord, na hindi mo hayaan na magwagi ang gawa ng kaaway. Kaya we pray and we declare for our victorious Sunday celebration. Binabalik namin, Lord, lahat ng pagpupuri at pasasalamat in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Amen po. Praise God. Praise God po. At syempre po, may nakikita po ba kayong mga bago sa ating paningin? Sige po, tingnan po natin yung mga tingnan po natin kung yung mga bisita po natin at palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ng ating bisita na si Sister Janelle and si Brother Arnel po. Amen! Welcome po sa simbahan po ng Panginoon. At syempre po, hindi po sila mapupunta dito kung wala pong nag-invite. Palakpakan naman po natin ang Diyos sa buhay ng ating Teacher Miriam. Amen. Amen po. At tuloy-tuloy na po tayo. Sinasabi po sa Psalms chapter 95 verse 1 and 2. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and exalt Him with music. Amen po. Tinatawagan ko na po ang ating music team sa paglilid po na ating praise and worship. Palakpakan naman natin po ang Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan pa po natin sila. Meron pa po akong tanong. Sino po dito yung mga inaantok pa? Onti lang. Yan. Ulit po. Sino po yung mga inaantok pa? Ayun, meron po dito. Isa. Sino pa po? Matutulog po ngayon. Hindi, joke lang. Yan. So, meron po akong ipi-play na video po ngayon. And, bago po yun, ano po yun? Susundan natin yung beat. Tapos, ano po yung sound ng cow?
Ang gagaling naman ng bebe na yan. Ang galing-galing. Yan. Isa pa po, ano tunog ng cow? Yan, moo. Ang galing ah. Ganun po yung mga ano eh, mga tono ni Teacher LB po. Yan. Sa ano naman po, sa snake. Ah, galing-galing naman talagang yan. Galing-galing. Yan. Ngayon po, meron tayong ipi-play na video po dito. Yan. Susundan po natin yung beat ha. Ay, bago po pala yun, humanap muna po tayo ng mga partner. Yun, dalawang ano po, partner. Yan, partner kayo. Ay mag-isang partner po pala. Yun, tapos po, ngayon po meron tayong ipi-play na video po. Ayan, sundan po natin yung beat. Ang galing talaga. Kakamumus. Ngayon po, tayo po ay magbatian sa ngayong araw na to. Yung kanta po natin is Kamusta Ka? Kamusta Ka? Kay Christine Masaya. Ating pong papurihan ng ating Lord po. Kamusta ka? Kay Christine Masaya. Ipalakpak ang kamay, turo ang paa. Padyak sa kanan, padyak sa kaliwa. Tumikot at tumarap ng iba. Kamusta ka? Kay Christine Masaya. Ipalakpak ang kamay, turo ang paa. Padyak sa kanan, padyak sa kaliwa. Tumikot at tumarap ng iba. Parang ang bagal. Bilisan niya po natin. Kamusta ka? Kay Christine Masaya. Ipalakpak ang kamay, turo ang paa. Padyak sa kanan, padyak sa kaliwa. Tumikot at tumarap ng iba. Isa pa po! Kamusta ka? Kay Christine Masaya. Ipalakpak ang kamay, turo ang paa. Padyak sa kanan, padyak sa kaliwa. Tumikot at tumarap ng iba. Tagalog po natin. Kamusta ka? Kay Christine Masaya. Ipalakpak ang kamay, Puro ang paa. padyak sa kanan, padyak sa kaliwa. Tumikot at tumarap ng iba. Tumikot at tumarap ng iba. Tumikot at tumarap ng iba. Amen! Ngayon po, tatanungin ko ulit kayo. Sino po dito yung mga inaantok pa? Wala na, amen. Ngayon po, patuloy po natin purihin ang ating Lord. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Huwag po natin pansinin yung mga katabi natin. Diba? Yan, mag-focus tayo kay Lord. Diba? Nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri Kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupuri.
kailanman di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Umaawi ng pupuri at diriwa ang lahat. Magpuri kay Yahweh. Yahweh, Sa pisensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, puri-puri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Bago, Si Yahweh ang ating Diyos. Saluhin po natin yung mga pagpapala ni Lord sa atin ngayong araw na to. Pagpapala bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, May kagaling Yahweh, Yahweh. sa kanya may dapat Yahweh, Yahweh, at at ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Galing niya may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa kanya yung may tagumpay. Yahweh, Yahweh, At ang lahat ng niwala. Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng Mga mga hari. hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Bago po tayo magsimula sa worship song natin, may share lang po ako sa naging devotion po namin kahapon ng mga music ministry po. Sabi po sa Ezekiel chapter 36 verse 26, sabi po doon, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Yun. Andun yung promise ni Lord. Diba? Na papalitan niya yung puso natin ng bagong puso. Diba? Kaya ngayon po is mahalaga na ipag-pray natin yung puso natin. Lalo na kung
meron tayong pagsubok na pinagdadaanan, mga problema, di ba? And lalo na kung hindi okay yung puso. Di ba? Kaya, let's surrender to our God. Kung ano man yung laman ng puso at isip natin. Di ba? Kung laman ng puso natin is hindi okay, may problema, di ba? Surrender natin kay Lord. Bakit? Kasi andun yung promise ni Lord sa verse natin na bibigyan niya tayo ng bagong puso. Di ba? Ng bagong espiritu na para mag-glorify natin ang ating Lord. Kaya sa araw na to, kapatid, nawa is masurrender nga natin talaga yung laman ng puso natin. Masaya man yan or malungkot, di ba? Surrender natin kay Lord. Sabihin natin kay Lord na, Lord, ito Lord yung laman ng puso ko. Kayo na pong bahala, di ba? Kasi tunay na napakabuti ng ating Lord. Kaya ngayong araw na to is huwag tayong mahiya na kung bakit man yung boses natin. Huwag tayong mahiya na magtaas ng kamay. Kasi ayun yung form ng pagsusurrender natin kay Lord. My Jesus, my Savior, though there is none like you, all of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, though there is none like you, all of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, it never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing.
mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Rising for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I power and majesty praise to the mountains bow down. Broken at the sound of your name. I sing for joy. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Power and majesty praise to the King. Mountains bow down and the sea roar at the sound of your name. Rising for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. To the promise I have in you. Shout to the Lord, oh the earth, let us sing. Mountains bow down and the seas we roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. To the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Lord, kami Lord nagpapasalamat Lord sa araw na to Lord. Binigay niyo Lord sa bawat isa Lord. Lord, maraming salamat Lord sa mga blessing na to Lord na pinagkakaloob niyo Lord. And Lord, alam ko Lord na hindi sila accident Lord na nandito sila. Alam ko Lord na may purpose ka Lord kung bakit sila nandito. Lord, maraming salamat Lord sa lahat. At tunay Lord na dapat ka naming purihin Lord at pasalamatan Lord sa araw-araw. And Lord, I pray Lord kay Pastor Lord na gagamitin niyo Lord sa pagme-mensahe Lord. Nawa Lord, marami kaming matutunan Lord. And may apply namin to Lord, hindi lang mamaya, may apply namin to Lord sa araw-araw Lord na buhay namin. Lord, tinataas ko Lord, napupulot pa sa salamat ko sa inyo Lord sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Tayo po lahat ay magsiupo. Para
Para sa ating offering, let me share this word in Awit, chapter 4, verse 5. Sabi po dito, nararapat na handog inyong ialay, pagtitiwala kay Yahweh inyong ibigay. Hallelujah. Pag sinabi po nating nararapat, ano po ba ibig sabihin nito? Pag sinabi nating nararapat, the best po para sa Lord. Amen. Ang ating mga trabaho, ang ating mga hanap buhay, lahat po ito galing sa Panginoon. No, bilang pasasalamat, nararapat lang na magkaloob po tayo para sa Lord. Ang sabi po dito, pagtitiwala niya kay Yahweh. Pagtitiwala niyo kay Yahweh, ibigay. So kung iniisip natin, mamaya, ito na lang ang pera ko. Wala kami mabiling ulam. Ito na lang. So wag po tayo mag-alala. Tapat ang Panginoon. Ang ating Lord ay great provider at hindi niya hahayaan ng bawat isa ay magkulang o mawalan. Kundi ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Sabi ng Lord, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya tayong lahat ay inaanyayahan ko ang bawat isa. Tayong lahat ay magsitayo. Ating itaas ang ating mga offering, ang ating mga tithes. Para po sa ating mga kapatid na nasa online, meron po tayong GCash sa ibaba po ng ating screen. Ang mga nais po magbigay ng pasasalamat sa Panginoon, tayo po ay samahan nyo kami sa pagkakalob sa Panginoon. Hallelujah. Mga kami napupuri, nagpapasalamat o Lord sa umagang ito, Lord. Thank you, Panginoon, sa panibagong araw, O God, sa magandang panahon, Panginoon, na pinagkalob niyo po sa bawat isa. Maraming salamat, O Lord, sa umagang ito, sa mga kapatiran, Panginoon, na nagtaas, Panginoon, ng mga offering, ng mga tithes, O Lord. Naririto, Panginoon, bilang pasasalamat, Panginoon, at pagpupuri sa inyo, sa inyong kabutihan, sa aming mga buhay, O Lord, sa mga trabaho, Panginoon, sa mga hanap buhay na ipinagkaloob mo. Nararapat lamang, Panginoon, ang lahat ng ito ay maibalik namin sa inyo, O Lord. Kaya sa magang ito, Panginoon, tanggapin nyo ang aming mga offerings, O Lord, ang aming mga tithes, O Lord. Lahat ng ito, Panginoon, ay para sa inyo, Panginoon, sa inyong kaluwalhatian. Naway patuloy na pagpalain niyo ang bawat isa na magkakaloob, O Lord. Naway magamit namin ito, Panginoon, sa pagpapalaganap ng inyong mga salita sa iglesyang itinatag mo. Kaya maraming salamat sa inyo, Panginoon, ang papurit pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po lahat ay magkaloob. Amen. At dahil pinagpala po tayo ng Panginoon ngayon, may mga gusto pong mag-special number. Gusto niyo po ba makita yung special number? Hulaan niyo po sino yon. Sa tingin niyo po sino? Si Teacher Miriam ang mag-special number ngayon. At si Nanay Minda daw po mag-special number. Hindi po. Tingnan po natin yung mga kids natin. Nasaan po yung mga kids? Saan na po? Yan po. Yan. Saan yung mga kids natin? Yan. Ang papogi naman at ang gaganda ng mga kids natin. Yan po.
Yan, ilang beses na daw pong na-delay ang special number na ito. Kaya, pero ngayon po, tuloy na. Wala na tong next week. May bayad na pala next week. Di ba? Dito ka. Yan po. Palakpakan naman natin po ang Diyos sa buhay ng ating mga kids. Yan po. Next week, adult naman daw po. Oh. Sabi po ni Teacher Miriam, adult naman daw po yung mag-special number. Di ba? Ano po? Sound. Amen. Sound. Ayan. Ayan, isang malakas pa nga pong palakpakan para sa Panginoon. Praise the Lord. I have decided to follow Jesus, no turning back. Ayun, palakpakan po natin si Lord sa buhay ng ating mga chikiting. Ayun, glory to God. Ngayon po sa ating pananalangin, inanyahan ko po yung lahat na tumayo. Tayo po'y manalangin para sa ating congregational prayer. Hallelujah, O Lord, sa umagang ito, Panginoon, taos puso kami nagpapasalamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa masarap na tulog, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, nung nakalipas na gabi, Panginoon. Salamat, Lord, sa magdamag, Lord, na pag-iingat mo sa amin, O God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, tinataas namin, Lord, sa iyo ang aming bansa, Panginoon. Alam mo, Lord, at hindi lingid, Panginoon, sa iyong kaalaman, O God, Lord, ang mga nangyayari, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord. Ingatan mo, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord, lalong-lalo na, Panginoon, ang aming anak, mga anak, Lord, na pumapasok sa school, Panginoon.
Ingatan mo sila, Lord, at bigyan mo ng favor, Panginoon, sa mga tao, Lord, na makasama nila, Lord, lakad sa kalsada, Panginoon, at pagdating sa school, Panginoon, maging sa kanilang pag-uwi, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at patuloy naming dinadalangin, Panginoon, ang gawa ng kaaway, Panginoon, na kung saan tinatarget, Lord, ang mga bata, Panginoon, sa mga schools, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ang iba yung pag-iingat, Panginoon, sa aming mga anak, O God, sa mga batang ito, Panginoon. Kaya, Lord, kiniklaim namin, Panginoon, ang protection, O Panginoon, ang blessing mo, O God, Lord, sa aming mga anak, O God. Lord, patuloy na naming dinadalangin, Lord, ang balita, Panginoon, na merong malakas na bagyo, Lord, na paparating ngayong weekdays, ngayong linggong ito, Panginoon. Dalangin namin, Lord, at kiniklaim namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo, O God. Lord, ang malakas na ulan, ang hangin, dalangin namin, Lord, na itaboy mo ito, Panginoon, sa kawalan, O God, Lord, upang walang masira, O God, Lord, na tahanan, walang maapektuhan, Panginoon, na mga anak mo, Panginoon, sa iba't ibang lugar, Lord, ng bansang Pilipinas, O God. Alam namin, Lord, na yung kamay mo ay hindi maiksi upang abutin at ingatan, Lord, ang iyong mga anak, Panginoon. At alam namin, Lord, ang biyaya mo ay sapat, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, O God, dinideclare namin, Panginoon, ang kaligtasan, ang blessing, Panginoon, kahit, Lord, sa gitna, Panginoon, ng malakas na ulan, O God. Maraming salamat, Lord, at patuloy namin, Panginoon, inaasa sa iyo, Lord, ang mga bagay na to, Panginoon. Kasi, Lord, ikaw ang Diyos na in control, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at patuloy rin naming dalangin, Panginoon, ang nalalapit, Panginoon, na election, Lord, na gaganapin, Lord, dito sa bansang Pilipinas, O God. Alam namin, Lord, na may mga bagay, O God, Lord, na pinahintulutan mong mangyari, O God. But, Lord, sa pagkakataong ito, dalangin namin, Lord, na gawin mo, Panginoon, na payapa, Lord, ang eleksyon na to, Panginoon. Hipuin mo, Lord, ang puso ng bawat isa, O God, Lord, na kami, Panginoon, ay maging kasangkapan, Lord, ng kapayapaan, Lord, sa bansang Pilipinas, O God. At maging, Lord, sa ibang bansa, Panginoon, dalangin ko, Lord, na gamitin mo, Lord, ang mga anak mo, Lord, sa dakong yun, Panginoon. Upang, Lord, ang kapayapaan, Lord, na nanggagaling sa iyo, ay makita, Lord, sa pamagitan ng aming mga buhay, ng kanilang mga buhay, O God. Kaya, Lord, maraming salamat. Inaasa namin sa iyo, Lord, maging sa aming komunidad, Panginoon, kung saan kami nakatira, Panginoon. Ingatan mo, Lord, palagi, Panginoon, ang iyong mga anak mo, O God, Lord. Ingatan mo, Lord, ang aming mga tahanan sa gawa ng kaaway, Panginoon, sa sunog, maging sa magnanakaw, Panginoon. Kaya, Lord, kiniklaim namin, Panginoon, ang protection mo, Panginoon, kasi alam namin, Lord, ang biyaya mo ay sapat para sa amin, O God. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Inaangkin namin, Lord, ang blessing mo, Lord, sa bawat isa sa amin, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Dadako na po tayo sa pinaka mahalagang parte po ng ating gawa. Kaya, i-ready na po natin ang ating mga notebook, Bible, e-Bible or physical Bible po ito. At pinakamahalaga po ang ating puso't isipan para po, tag dito, manamnan po natin ang mensahe ng Panginoon. Kaya tinatawagan ko na po ang ating butihing pastor para po sa mensahe ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Salamat po. Isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Amen. No, sabihin niyo po sa katabi niyo, mukha kang mayaman ngayon. Amen. No, purihin ng Diyos, no?
Excuse me ma'am, sa media natin, pwede po bang pabawas ako ng bass? Medyo malakas po yung aking bass, no? Yan, dumadagundong po yung aking boses. Gusto ko po yung maliit lang, parang boses 20 lang. Alright, so yun, isang mapagpalang umaga, dyan po sa ating mga kapatiran, dyan po sa home church, no? Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan. At sa ating mga bisita po, no? Welcome po sa church, no? Again, at ganun din, no? Isang mapagpalang umaga din, no? Sa ating kapatid, no? Na, talagang nandito, no? Nasusurpresa ako kay Brother Neil. Grabe, hindi nyo malagrinit si Kuya Neil nyo. Alright. So, yan, no? Good morning po sa ating lahat. No? Ngayong umaga po ay bagong tema. Okay? Bagong series na tayo, no? Natapos na po tayo sa series natin ng ano po yung ating series last month? Yan, follow the leader. Okay, yung gaya ng mga sineo ng mga kids natin kanina, di ba? Following Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back. Amen. No, alam nyo, gaya na sinabi ko, napakahirap sumunod sa Panginoon. Pero itong tema natin ngayong umagang ito, o ngayong buwan ng July, nawa makita natin na ito yung susi para hindi ho tayo lubusang mahirapan, no, sa ating pong pagsunod sa ating Panginoon. Hindi ho tayo mahirapan sa ating paglakad ng bilang isang Kristiyano. Amen. No, sabi ko po dito ngayong umagang ito, bagong tema at bagong pag-aaralan na naman natin sa buong July. Ano po yung ating tema sa month of July, mga kapatid? Yan, pakibasa nyo nga po ng malakas. Yan, no? Beyond limits, living in God's Word. So, ibig sabihin, no, sa buong buwan ng July, okay, hinihikaya to tayo, no, ng ating tema. No, ano ba yung ibig sabihin nitong pamumuhay, no, sa salita ng Diyos? Ano po ba yung kahalagahan nito? No, ano bang kahalagahan ng ating pamumuhay o paglakad, no, sa salita ng Panginoon? Nawa ito po yung ating makita, okay, sa buong buwan po na ito. Nang sa gayon, tayo po ay sama-sama ma-encourage, no, na mas lalo pa na kilalanin ng Panginoon, no, sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, sapagkat sinabi ng John chapter 5, di ba? Sabi niya, sinisiyasat ninyo ang lahat ng kautusan, okay, sa pag-aakala na dito niyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ngunit ang lahat ng nakasulat sa kasulatan ay naisulat patungkol sa akin. Yan ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 5. No, nawa, ito rin yung makita natin, mga kapatid. Okay? Sa umagang ito, no, bago ako tuloy magsimula, tayo po muna ipanandali ang manalangin sa Lord. Father, we thank you, Lord. Thank you, Father, for the life of everyone, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa umagang ito, Lord, na pinagkaloob mo, O Diyos. Salamat, Lord, sa awitan, sa kagalakan, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataon na nag-greet namin ang bawat isa. Salamat, O Diyos, sa buhay ng mga bata, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy, O God, na mangusap ka at maghari sa mga batang ito, O Diyos, sapagkat, Lord, sila ang next generation, Lord, ng iyong iglesia, Lord God. Tulungan mo ang bawat magulang, Panginoon, ng mga batang ito, O Diyos, na patuloy, Lord, na mailapit nila ang kanilang mga anak, O Diyos, sa iyong biyaya, Panginoon. Lord, sa pagbubulay-bulay namin, Lord, ng iyong mabuting balita sa umagang ito, O Diyos, dalangin ko, Lord, na kasiyahan mo nga ako, Panginoon. Nawa, Lord, walang ibang makita sa harapan namin, O Diyos, kundi yung kaningningan, Lord, ng iyong kalwalhatian. Walang ibang marinig, Panginoon, sa umagang ito, O Lord, kundi yung boses mo, Panginoon, yung sweet, sweet voice mo, Lord God. We thank you, Father, for this day, O God, sa bagong tema, Panginoon, na pinagkaloob mo, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na ma-digest nga ito, Lord, spiritually, Lord Jesus. Nang sa gayon, ito'y mai-apply namin sa aming mga buhay. Mag-reflect nga ito, Lord, sa aming mga buhay, O Diyos. Purihin ka, Lord, sa pagkakataong ito, itong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Diyos, Panginoon, tagapagligtas. Amen, amen, at amen. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo sa Bible, sa Book of Matthew chapter 5, no, nagturo po doon ang Panginoong Jesucristo. Okay? Makikita natin sa chapter 5, simula ng verses 1, okay?
tinuro po ng Panginoon yung patungkol sa beatitude. Sino pong sinong familiar no sa beatitude? Wala, onti lang ang familiar sa beatitude. O mas familiar kayo sa may attitude? Amen. Yung kapitbahay namin may attitude. Ganun ba yan? Okay. Makita natin dito sa chapter 5 po ng Matthew. Okay, nung nangangaral ang Panginoon sa bundok, no, pinakita niya dito, itinuro niya yung beatitude na ang ibig sabihin, no, ay pagkakaroon ng masayang buhay o yung pinagpalang buhay. Okay, pinakita ng Panginoong Jesucristo doon sa turo niya na yun, na beatitude, no, yung pagkakaiba po. Okay, pagkakaiba ng pananaw ng tao at ng pananaw ng Diyos patungkol po sa pinagpalang buhay. Patungkol sa masayang buhay. No, doon pinakita ng Panginoon. No, itinuro ng Panginoon itong beatitude, sabi ko dito, no, para magkaroon po ng gabay tayong mga tao patungkol po sa buhay na may kabanalan at buhay na pinagpala. Sinong gustong pagpalain ng Lord? Amen. No, lahat tayo gusto natin ng pinagpalang buhay. No, kaya ito magiging gabay talaga natin, no. Sabi ko dito sa aralin pong ito, mga kapatid, no, makita natin dito sa beatitude na to, no, kung paano nag-focus po ang ating Panginoon ng tunay na pagpapala ay hindi po nakikita sa panlabas o sa material na buhay. Okay? Ang tunay na pagpapala ay nakikita sa panloob. Okay? Kaya sa gitna ng problema, kapag nagagawa mong ngumiti, pinagpala ka. Amen. Di ba? Marami kong kilala, sobrang yaman, hindi nakakatulog. Amen. Di ba? Kasi konting kaluskus lang, akala nila may magnanakaw. Mawawala yung kanilang yaman. Tama po ba yun? Kaya minsan, hindi mo masasabing pinagpala ka kapag sobrang dami ng pera mo eh. Di ba? Pag sobrang ganda ng cellphone mo, hindi mo masasabing pinagpala ka. Di ba? Kasi kapag sobrang mahal ng cellphone mo, ano na ba mga cellphone ngayon? Pinakamahal yata yung iPhone 17. Di ba? iPhone 17 Pro Max ba yan? Oh, di ba? Ang alam ko lang kasi yung cellphone ko kasi Pro Max lang eh. Samsung Pro Max. Pro Max eh. Di ba? Sa sobrang mahal nito mga kapatid, di ba hindi ka basta-basta makakapag-selfie sa kung saan-saan? Di ba? Magsa-selfie kang gano'n, pag may nakita mo, may paparating, tinatago mo agad. Tama po ba yun? Pero kapag ang cellphone mo Pro Max, di ba, pag ganun-gano'n ka, kahit ilabas mo sa jeep, hindi ka mag-aalala. Tama po ba yun? So makikita natin yung difference, mga kapatid. No, ito yung sinasabi ng Panginoon. Okay? Yung beatitude, tinuro ito ng Lord para mas makita natin ano ba yung pinagpalang buhay, okay? Yung masayang buhay na dapat meron tayong mga tao. Amen. No, hindi po sa yaman, hindi po sa ganda ng katabi mo, hindi po sa gwapo ng katabi mo, kaya pinagpala, pero dahil kay Kristo. Dahil sa kapayapaan na meron si Kristo sa inyong mga buhay. Tama po ba yun? No, sabi ko po dito, yan, pinapakita ng beatitude, mga kapatid, yung tunay na pinagpala at masayang buhay ay matatagpuan lamang po hindi sa credit card, but sa biyaya ng Panginoon. Amen. No, hindi po sa mga bagay na pilit nating inaabot. Hindi po sa mga bagay na pilit nating pinapahalagahan. Bagkus, sabi ko rito, ito po ay nagmumula sa habag at biyaya ng Panginoon. No, sabi ko po rito, bakit ko po ito pinapaliwanag? Okay? Alam niyo po, hindi po dati tatalakayin yung beatitude. Okay? Ito po yung introduction lamang dahil po sa ating passage ngayong umagang ito. Okay? Yung passage po kasi natin ngayong umagang ito, matatagpuan natin sa Matthew chapter 7, yan, verses 24 to 27. Yan, meron po ako dyan. Yan, sabi niya po dyan, Matthew 7:24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Sumunod, umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon.
ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon at ito ay bumagsak at lubusang nawasak. No? Purihin po ang Panginoon. No? Yung beatitude, mga kapatid, no? Kaya ko po ito tinalakay, itong introduction natin, kasi po, ito po yung context ng talatang itong ating binasa. Okay? Ibig sabihin, tinapos ng Panginoon yung kanyang pagtuturo doon sa bundok. No, dito niya tinapos yon sa Matthew 7:24 to 27. No, makikita natin dito no sa Bible verse na to, yung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pamumuhay sa salita ng Diyos at ano nga ba ang kahalagahan nito kapag tayo po ay namumuhay sa salita ng Panginoon. Okay, kaya ngayong umagang ito no, gusto ko pong bigyan ng title itong ating mensahe ng ano po yan? Yan. Are you wise or are you fool? Yan. Hindi po full na busog yan. Ano po? Hindi ho ba? Yan po ay, kayo po ba ay madunong o kayo po ay hangal? Yan. Palagay niyo po, saan po kayo dyan? Amen. No, lahat naman po tayo nais natin dito sa wise. Tama po ba? Ayaw nating tatawagin tayong hangal. Amen. Hindi ho ba? Gusto natin lagi tayong matalino. Tama po ba yun? No? When it comes po, sabi ko rito na sa paraan kung paano natin hinahandle yung mga problema sa buhay natin. Are we wise or are we fool? Amen. Kanina, sa panalangin po ni Madam Miriam, pinanalangin niya no, yung mga bagyo na dumarating ngayon. No? Makikita natin, sarit-sarit talaga yung kalamidad na nangyayari, hindi lang po sa bansa natin, but sa buong mundo. No, iba-iba ho talaga, no? Actually, nung nakaraan lang, kakwentuhan ko po si Nanay Soli, no? Shout out po dyan kay Nanay Soli, no? Nung sila daw po papunta doon sa Texas, nandun daw po sila somewhere in Arizona, okay? Huminto daw sila doon. Bakit? Kasi sinalubong daw sila ng thunderstorm. Okay? So, nahirapan daw po mag-drive yung kanyang anak dahil zero visibility yung kanilang tinatahak. Kaya nagpahinga sila doon. No, out of nowhere, okay, ay sinalubong sila ng thunderstorm na yon. Di ba sa ating kapanahonan, dito sa ating lugar, di ba? Ang init-init ng panahon, tapos maya-maya biglang uulan. Tama po ba yon? No, sa po ba yon? Yung bagyo ngayon? Ha? Nasa Guam. Taga-Guam ka ba, sister? Ala pala. Kala ko may taga-Guam tayo dito kasi may taga-New Jersey dito. Di ba? So, sarit-sari yung kalamidad. Now, ang tanong, ngayong panahon ng tag-ulan, are we wise or are we fool? Paano ba natin ito pinaghahandaan? Handa nga ba tayo? Kung sakasakaling dumating na naman yung malalakas na ulan, handa ba yung ating mga bubong? Okay? Naalala ko tuloy nung araw, handa yung bubong namin pero yung dingding namin hindi pala handa. Yung bubong namin hindi tinangay. Yung dingding namin ang tinangay. Sabi ko, bakit gano'n? Baliktad yata. Tama po ba? Handa pa ba yung ating mga bahay? No? When it comes sa mga storm, are we wise or are we fool, mga kapatid? No? Sabi ko po rito sa mga simpleng tanong po na yan, no? Ano po yung significance ng salita ng Diyos sa ating mga buhay? Sa ating passage, may tatlong bagay na gusto kong makita natin dito. Okay. Unang bagay na dapat nating makita dito, ano yan? Unang bagay ay, ayan, yung pagtatayo ng tahanan o pagtatayo ng bahay. Amen. No, maliwanag po, sabi ko rito, no, na makikita natin diyan sa ating passage, meron daw dalawang tao na nagtayo ng kanilang bahay. Yung isa nagtayo sa ibabaw ng bato at yung isa naman ay nagtayo saan? Sa buhanginan. Amen. Nung gusto-gusto ko yung kantang yan eh. 'Di ba?
Galing ni Sister Maricar kumanta. Okay. Di ba? Meron dalawang tao nagtayo ng kanilang bahay sa ibabaw ng bato at yung isa naman ay sa ibabaw ng buhanginan. Ano yung significance nitong bahay na to sa ating mga buhay? Okay? Nakita ko po dito mga kapatid, yung significance nitong bahay na to is maaaring yung ating buhay. Paano ba natin tinatatag yung ating mga buhay? Yung ating mga karir? Okay? Yung ating mga pangarap, yung ating mga future, yung ating mga anak. Paano ba natin ito tinatatag? Tayo ba ay nagtatatag ng pagiging wise o pagiging fool? Hindi ho ba? Meron pagkain dyan, kumain ka na dyan, ha? Bahala ka dyan. Ganyan po ba tayo sa ating mga anak? Hindi ho ba? Ano pangarap mo? Sabi ng anak ko, gusto ko po maging hold-upper paglaki. Sabi, okay yan na ka. Para yumaman si Papa. Alam niyo yan, paano nga ba tayo? Di ba? Sabi ko rito mga kapatid, makita natin dito, no? Yung ating relasyon sa Diyos. Paano ba natin ito tinatayo? Nagtatayo ba tayo ng wise or nagtatayo tayo ng fool? Hindi ho ba? Sa paraan ng ating pag-aaral, no, yung ating mga pangarap, yung mga estudyante rito, okay? Yung ating pamilya, paano natin ito tinatatag? Tinatatag ba natin ito ng pagiging wise o pagiging fool? Yung konting, ang tawag ito? Konting sama ng loob, hiwalay na agad. Di ba? Meron ako napanood sa tulpo, sabing ganun, kakakasal lang nila, kaninang umaga, kinagabihan, hiwalay na. Okay? So, pinanood ko, na-confuse ako, bakit ganun? Okay? Alam nyo, yung pinag-awayan, rice cooker. Di ba? Napakababaw. Tama po ba yon? Sa ating mga pamilya, paano nga ba natin tinatatag ito, mga kapatid? Di ba? Nagtatatag ba tayo ng isang malakas na pamilya? Isang matibay na pamilya? Tama po ba yan? Pangalawang gusto kong makita natin dito, na mahalagang makita natin, ano yan? Yan po ay yan, bagyo. Amen. Di ba? Sabi doon sa ating Bible passage, no, na yung dalawang bahay na yon, binayo ng malakas na ulan, binayo ng malakas na alon, ng hangin. Tama po ba? Merong malakas na bagyo, mga kapatid. No, sabi ko nito, kapag sinabing bagyo, ako po'y naniniwala na madaming interpretasyon din po ito. Okay? It can be our financial. Di ba? Yung finances natin. Sino dito madalas binabagyo ang inyong wallet? Di ba? Di ba? Sino nakakailangan ng di ba? Yung ating mga bag, binagyo na naman, Lord. Kailangan ko na naman ng ayuda. Di ba? Tama po ba? Sabi ko po dito, it can be also our relationship. Di ba? Madalas binabagyo yung ating relasyon sa ating mag-asawa. Di ba? Walang mag-asawang walang bagyo. Tama po ba yun? Di ba? May bagyo na, may gera pa nga eh. Tama po ba yun? Di ba? So may bagyo din. Sabi ko rito, pwede rin ito sa ating kalusugan. Di ba? Sino dito binabagyo yung ating kalusugan? Di ba? Yung bang tawag dito, yung sabay-sabay yung sakit mo, may ubo ka na, may sipon ka pa, may hika ka pa, di ba? Maya-maya sumasakit na yung katawan mo, binabagyo ka eh. Tama po ba yun? Trabaho. Sino dito binabagyo ang trabaho? Di ba? Tama po ba? Yung pakiramdam mo, yung pag nakikita mo yung boss mo, di ba? Naku, ito na naman si Typhoon number 1. Ito na naman si Super Typhoon. Mga ganon, di ba? Meron ba ganon? Yung mga, pag nakikita nyo yung mga boss nyo, Teacher Milpe kayo po? Talaga ba? Kalmado lang. Sino po ba boss nyo? Dito ba boss nyo? Naku, kaya naman pala. Kalmado talaga yan, si Madam Admin. Di ba? Tama po ba yun? Ito po yun eh. Okay? Ito po yung bagyo sa buhay natin. Marami pong
mukha ng bagyo sa buhay po natin. Di ba? Even yung ating mga kapitbahay, yung ating mga kaibigan, di ba? Yung anak natin, minsan nagiging bagyo din sa buhay natin. Tama po ba yon? Ikaw, ginaganon natin yung ating mga anak. Tama po ba yon? Hindi ho ba? Laging pakiramdam natin. Alam nyo, kahit saan mo tayo pumunta, merong bagyo. Tama po ba yon? No, pangatlong sabi ko rito, pangatlong dapat nating makita rito, pinaka dapat makita natin, ano yan? Yan po ay yung wise at saka yung fool. Yung matalino at saka yung hangal. Hindi ho ba? Sabi ko rito, mga kapatid, makikita natin, meron daw matalino at merong hangal. Okay? Itong dalawang to, pareho po silang, sinalanta ng malakas na bagyo. Amen. No, ipinapakita dito, sabi ko rito, na sa bagyo, no, wala pong exempted. Mapamatalino ka, mapamangmang ka, o kahit ano ka pa, lahat po tayo babayuhin ng malakas na bagyo. Amen. Maging matuwid ka man, o hindi, maging mabait ka, o maging salbahe ka, babagyuhin at babagyuhin po tayo. Amen. Now, ang tanong, mga kapatid, paano po natin pinaghahandaan yung bagyo sa buhay po natin? Tayo ba yung wise o tayo po yung fool? Sa ating pong buhay Kristiyano, sabi ko po dito, paano ba tayo namumuhay? Gaano ba tayo kahanda sa mga pagsubok at atake ng kalaban sa buhay po natin? Every time na binabagyo tayo ng pagsubok, every time na binabagyo tayo ng atake ng kalabang diablo, ng mga tukso sa buhay natin, are we wise or are we fool? Hindi ho ba? Sa ating pong pagdi-devotion o pagbabasa ng Bible, paano ba tayo nagtatatag ng ating buhay sa salita po ng Diyos? Are we wise or are we fool? Paano ba itong nagiging wise o paano ba itong nagiging fool when it comes sa ating pagdi-devotion, when it comes sa ating pagbabasa ng Word of God? Mamaya, matatalakay natin ito. Sa ating pagtatatag ng ating buhay sa Panginoon, yung ating relasyon sa Lord, nagiging wise ba tayo o nagiging fool po tayo? Di ba? Sabi ko nito, maraming mga mananampalataya, mga kapatid, okay, kapag nag-devotion, madalas ginagamit yung emosyon. Hindi ba? Alam nyo, wala akong masama kapag emosyon yung ginamit ninyo. Kasi pag emosyon, makakarelate ka talaga sa kung ano sinasabi ng Lord. Okay? Pero hindi po natatapos doon. Diba? Kasi minsan, kapag emosyon yung ating ginagamit when it comes sa pagbabasa ng Bible, tinitignan lang natin kung saan doon yung nagiging comfort tayo. Diba? Tama, Lord. Ito nga yung sinasabi mo sa akin, Lord. Diba? Kunwari, nag-aaway kayo mag-asawa. Diba? Bubuksan mo ngayon yung Ephesians chapter 6. Diba? Sabi nung lalaki, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Tama, Lord. Kita mo yung asawa ko, hindi marunong magpasakop sa akin yan eh. Di ba? Pero hindi natin binabasa doon, sabi niya, mahalin mo ang iyong asawang babae gaya ng pagmamahal mo kay Kristo. Sabihin, yung pagmamahal ni Kristo, kahit sino ka patanggap ka niya. Di ba? Kaya lang, dahil emosyon yung ginamit mo, di ba? Sabi dito, pasakop siya, pero hindi siya nagpapasakop. Lord, ang ingay-ingay niya eh. Di ba? Sino po dito? Wala pa akong pinapatamaan ha. Madam Miriam, hindi kita pinatatamaan. Tama po ba? Nanay Dolor, may sinasabi ka? Oo. Ayun na. Si Nanay Dolor nagtuturo. Di ba? Ito po yan, mga kapatid. Sabi ko nito, tulad po ito sa Ephesians chapter 2, verse 10. Sino, very familiar verse po yan, di ba? Ephesians 2:10. Ano yan? Sino makakapag-recite merong ice cream mamaya? Ephesians 2:10. Sige.
Si Madam, paano yung kolekta dito ng ice cream, ha? Wala? Ephesians 2:10. Ha? Sino? Wala? Ayoko babasahin. Oh, hindi pwede. Stick lang yan. Kapag babasahin mo, stick lang. Wala? Familiar verse, di ba? We are created by God. Ano daw? Handwork. Di ba? Tama ba? Yan ba yun? 2:10? Ephesians 2:10? Tayo nilikha ng Diyos, di ba? Tama ba yun? Pero yung sinasabi natin, ito yung lagi, dito tayo nakafocus. We are special in God's hands. Di ba? We are work of art ng Panginoon. Di ba? Lord, I thank you, God. Kasi ako yung handwork mo, Lord. Special ako. Peculiar ako, Lord. Di ba? Pero nakakalimutan natin. Sabi doon, ano sabi doon? Nilikha ka ng Panginoon para sa isang layunin na inihanda na niya simula pa nung una. Amen. Di ba? Natatapos tayo doon sa handwork lang. Oh, thank you, Lord. Pero hindi natin ginagamit yung salita ng susunod na linya na tayo daw po ay para gumawa ng mabuting bagay na inihanda na ng Diyos. Amen. Gusto lang natin gwapo tayo. Gusto lang natin maganda tayo. Pero ayaw natin gamitin yung ganda at saka yung gwapo natin para saan? Sa layunin ng Diyos sa ating buhay na inihanda na nung unang panahon pa. Amen. Hindi ho ba? Sabi ko rito, makikita natin mga kapatid, no? Pinapakita dito na kailangan meron tayong dapat gawin. If you believe that you are God's handwork, you are a special work of art ng Panginoon, dapat makita natin meron tayong dapat gawin. Merong pinapagawa po sa atin ang Diyos. Hindi ho ba? Kaya, ibig sabi ko rito, tanungin natin ng Panginoon sa araw-araw. Paano ba, Lord? Paano ba ipapakita yung pagiging handwork mo? Di ba? Kapag inaaway ako ng asawa ko, Lord, paano ba makikita na ako'y special? Bago ko awayin yung aking asawa, Lord, paano ko masasabing siya'y special? Di ba? Yung aking kapatid, Lord, yung aking boss, yung aking teacher, yung aking kaklase. Amen. Di ba? Paano nga ba, Lord, ako makikita na ako nga ay nilikha mong special, Lord? Di ba? Ito po yun. Isa pa sa pinakamagandang example kapag ginagamit natin yung emotion natin when it comes sa pagbabasa ng Bible, yung Psalms chapter 34. Ano sabi nung Psalms 34? Di ba? God is close to the broken-hearted. Di ba? Tama ba? Madalas ginagamit natin yon. Broken-hearted ako, Lord, thank you kasi close ka sa akin. Di ba? Naku-comfort ka every time na binabasa mo to. Tama po ba yun? Pero hindi rin po natatapos doon. Sabi ko rito, pakiramdam natin, every time na pakiramdam natin na tayo'y broken, di ba? Naiiyak tayo, Lord. Lord, broke ako. Di ba? Tama po ba yun? Sino dito madalas nabobroke? Broken. Di ba? Ikaw, broken ka ba? Hindi? In love ka? Nak. Talaga, okay. Di ba? Kapag broken tayo, madalas na ano natin tong Bible verse na to eh. Tama po ba yun? Sabi ko nito, makikita natin mga kapatid, nung sinabi dito na God is close to the broken-hearted, nais niya na i-comfort ka niya. Pero hindi po matatapos doon. Nais niya na tayo din po ay maging comfort sa ibang tao. Kung paano po tayo kinomfort ng Lord. Kasi maraming mga tao, mga kapatid, broken-hearted din. Di ba? Pinaranas ng Panginoon sa ating mga buhay yung pagiging comfort, yung pagiging comforted, para nang sa ngayon maging comfort din tayo sa buhay ng ibang tao. Nang sila din, maranasan nila na kapiling nila ang Diyos sa pamamagitan ng bawat isa po sa atin. Amen.
Di ba? Kaya lang minsan, pag ginamit mo yung emosyon, wala tayong ginawa kundi magmukmuk. Di ba? Parang feeling mo, na-enjoy mo yung presence ng Lord kapag broken-hearted ka. Andun ka lang sa kwarto mo, nagmumukmuk ka, Lord, thank you kasi nandito ka, Lord. Ayoko lumabas, Lord. Gusto ko dito lang ako kasi broken-hearted ako. Ganito yung mga emosyon. Amen. Diba? Sabi ko po dito, makikita natin mga kapatid, no? Living in God's Word. Yung sinasabi sa verse 24 at verse 26 ng ating passage, makikita natin mga kapatid na pareho po itong matalino at yung taong hangal na nakapakinig po ng salita ng Diyos. Di ba? Ano sabi niyan? Sabi niya diyan, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino. Ano sabi ng verse 26? Yan, no? Di ba? Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa. Kita ninyo, merong nakinig, silang dalawa nakinig, kaya lang ang problema, hindi sila parehong nagsagawa. Tama po ba yun? Ito po yun. Yung makikita natin, yung ibig sabihin kapag tayo po ay namumuhay sa salita ng Diyos. Hindi ho ba? Pareho po yung matalino at yung hangal eh. Pareho po silang nakinig sa salita ng Diyos. Sabi ko rito, itong matalino at hangal na to, pareho din silang nagtayo ng kanilang mga bahay. Tama po ba yun? Ibig sabihin, pareho silang nag-build ng relasyon nila sa Diyos. Pareho silang nagtatag ng kanilang pamilya. Okay? So lahat ng bagay, tinatag nila. Pareho po. At makikita rin natin sa passage natin, mga kapatid, na pareho silang binayo ng malakas na bagyo. Pero kung makikita natin sa maraming bagay na pagkakapareho nila, magkaiba po yung naging resulta. Tama po ba? Amen. Okay? Nasundan po ba natin? Pareho silang nakinig ng salita ng Diyos. Pareho silang nagtatag ng kanilang mga bahay. Pareho silang binayo ng malakas na bagyo, pero magkaiba po ang naging resulta nila. Amen. No, sabi ko po dito, makikita natin magkaiba yung naging ending. Yung matalino lang na nag-apply ng kanyang aral na narinig o yung salita ng Diyos na narinig niya, ang nakasurvive at nanatiling matatag sa gitna ng bagyo. Amen. Ikaw ba to, kapatid? Tanungin mo nga yung katabi mo. Di ba? Ikaw ba to, kapatid? Di ba? Nagiging matatag ka ba sa gitna ng bagyo? Amen. Di ba? Makita natin ito po yung kahalagahan, mga kapatid, ng pamumuhay sa salita ng Diyos. Makita natin dito sa ating passage, again, it can be you or me. Pwedeng ikaw to, pwedeng ako to, pwedeng yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Amen. Di ba? Hindi ko naman sinabi kung sino dyan, di ba? Sinabi ko lang, ikaw yun. Di ba? Hindi ko sinabing, sabi mo sa katabi mo, ikaw yung fool. Hindi ko sinabing ganon. Pero sinabi ko, ikaw yun. It can be you and me, mga kapatid. Okay? Itong illustration nito ng Panginoon, pwedeng ikaw yung hangal, pwedeng ikaw yung matalino. Pwedeng ako yung hangal, pwedeng ako din yung matalino. Tama po ba yun? Sabi ko ito, makita natin, pwedeng pareho po tayong masipag mag-church. Amen. Pareho po tayo, sabi ko rito, no, pwedeng pareho po tayong may pagnanais na magtatag ng magandang relasyon sa Diyos. Kaya nga tayo nandito. Tama po ba? Sabi ko ito, pwede rin na pareho tayong nakikinig ng Word of God. Pwedeng pareho tayong nagdi-devotion. Kunwari lang po ito, ha? Example lang to. Baka talagang sabihin ninyong, ay, parehos pala kami ni Pastor nagdi-devotion. Pero totoo, hindi naman. Tama ba ba? Bato-bato sa langit, tamaan ay? Hindi, magbago. Baka sobrang dami na ng bukol na nakukolekta eh.
Tama po ba yun? Di ba? Baka sobrang dami na ng bukol. Naging megamind ka na, ang laki na ng ulo mo eh. Di ba? Hindi na makita yung bukol eh, kasi nagkaipon-ipon na eh. Di ba? At tamaan, magbago. Amen. Di ba? Sabi ko rito mga kapatid, no, tulad po ng kwento, kahit pareho po tayo sa mga bagay na ito, mga kapatid, pareho tayo nananalangin, pareho tayo nag-church, pareho tayo nagdi-devotion o nagbabasa ng salita ng Panginoon, pwedeng isa lang po sa atin ang lumago sa ating pananampalataya. Amen. Pareho tayo ng ginagawa dito sa church. Kanina pareho tayong kumakanta sa Panginoon. Pero maaaring isa lang sa atin, mga kapatid, ang magkakaroon ng mabungang buhay kapiling ng Lord. Amen. Bakit? Sabi ko rito kasi maaaring isa lang sa atin ang lumalakad o maaaring isa lang sa atin ang ina-apply yung salita ng Diyos na ating naririnig. Amen. Di ba? Kaya mga kapatid, huwag kang magtaka kung yung kapatid nating ito mabunga at ikaw hindi. Di ba? Huwag kang magtaka, nasasabihin mo, ako pioneer ng church Bakit? Para mas pinapaboran yun. Bago lang, kakaatid lang kahapon yan Bakit? Kasi nakitaan ng pagbabago dun sa buhay na yun. Di ba? Bakit nagkaroon ng pagbabago? Kasi in-apply niya kung ano yung salita ng Panginoon na itinanim sa kanyang puso. Hindi po ito narinig lang, lumabas dito. Di ba yung mga bata? Di ba ganyan yung mga bata eh? Labas dito, labas doon. Tama po ba? Mga kapatid, sabi ko rito sa umaga pong ito, ngayong umaga, nawa makita natin yung warning ng Panginoon na kung tayo po ay hindi mamumuhay sa salita ng Diyos, if we don't do what we hear, or we don't apply what we read, ang resulta po natin, our life will collapse. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Di ba? Sino mo dito madalas bumibili ka ng appliances? Di ba? Yung bang sinasatabi mo yung manual? Tama po ba yun? Naalala ko po yung aking kapatid, nung binilihan po ako ng motor, sa sobrang excited ko, yung empleyado po dun sa Honda, pinapaliwanag, bali ganito po, meron po ganyan yan, may yung mga feature, di ba? Ganito, ipindutin nyo lang po ito. Ako nung excited ako eh. Kunwari nakikinig po ako, pero hindi ko po nakiintindihan. Okay? Kaya pag nagkaroon ng problema, one time, kasi bago pa po yun, hinahanap ko, paano kaya bubuksan tong compartment? Ang hinahanap ko, ignorante po si Pastor eh. Alam niyo si Pastor, yung mga mumuraing motor lang alam eh. Okay? Hindi po sanay si Pastor sa mga kiles eh. Hinahanap ko, paano kaya ito bubuksan? Yung manual nandun sa loob eh. Di ba? Bakit? Kasi hindi nakinig si Pastor, hindi in-apply ni Pastor kung ano yung narinig niya dun sa ahente na yon. Kaya yung manual nandun sa loob ng compartment, problemado si Pastor. Buti na lang may YouTube. Di ba? Nanood agad ako ng YouTube, paano buksan ang compartment ng clip. Okay? So yun nakita ko, meron palang drawing dun. May nakalagay seat, itatapat lang pala yun dun. Bubukas na pala. Yun pala yun. Nabuksan lang yung compartment na yon kasi in-apply ko sa sarili ko yung narinig ko doon sa YouTube. Nag-gets po natin. Ganito rin po yung mga kapatid. In living in God's Word, if you want to be blessed, if you want to have a blessed life, a joyful life, mga kapatid, apply the Word of God that you hear today. Amen. Di ba? Huwag nating i-ignore, mga kapatid. Sabi ko dito, mga kapatid, sa umagang ito, makita natin ilang beses na po ba tayo, ilang beses na natin ini-ignore ang salita ng Diyos. Ilang beses na nating choosy sa salita ng Lord. Yung bang gusto lang natin marinig yung pinagpala ka.
Pero ayaw nating marinig yung mahirap, yung masakit. Gusto lang natin pinagpala. Ayaw nating marinig yung bagyo. Amen. Di ba? Sabi ko dito, ilang beses na po natin o ilang beses na naranasan nating nangungusap ang Panginoon sa buhay natin. Di ba? Sabi ko po dito mga kapatid, no, ang salita ng Panginoon o yung pag-a-apply ng salita ng Panginoon ay maihahalin tulad po sa sakit. Sino dito high blood? Talagang top notcher, ah. Kano mahiya kayo? Naiiya? Di ba? May problema sa puso. Sino? Meron ba? High blood lang? Meron, isa. Anong problema po yan? Literal. Okay. Hindi yung broken hearted. Barado lang. Okay. Nabarahan po yung ugat. Di ba? Alam niyo, ganito po yung pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Okay? Madalas sinasabi, ang high blood o yung heart attack, ito po'y silent killer. Pero hindi po ako naniniwala doon. Kaya nagiging silent killer kasi meron na po tayong nararamdaman, hindi natin pinapansin. Di ba? Nagpaparamdam na sa atin yung high blood, pilit pa rin tayong kumakain ng lechon. Di ba? Hindi natin maiwan-iwan yung crispy pata. Yung lechong kawali. Di ba? Kahit nahihilo ka na. Di ba? Ano sabi ng kapitbahay, anong ulam nyo? Wala nga, Marts eh. O dito, meron kaming adobong baboy. Yung nagmamantika, yung adobong tuyo. Di ba? Dito ka nang makikain. Naghanda ko ng, ano tawag doon? Yung patis na may kalamansi, na may sili. Di ba? Sino makikita ko yung mga bibig nyo, sabi nyo. Grabe. Mamaya, sa biyaya ng Lord, meron tayong love feast, no? Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa mga talagang grabe. Okay? Pinagpala po kayo ng Panginoon. Di ba? Ganito po yun. Alam niyo po, ang kasalanan, okay, parang sakit po ito. Madalas, alam na nating kasalanan, pero pilit pa rin natin ginagawa. Patuloy pa rin po natin ginagawa. Tama po ba yan? Ang kasalanan, mga kapatid, parang sakit din. Okay? Yung bang sinunod mo yung ginawa, sinabi ng doktor. Okay? Mataas na yung, yung uric acid mo. Taas yung creatinine, yung sugar mo. Taas na rin. Okay? High blood ka na. Mag-ano ka na ng maintenance mo, ha? Losartan, 100 milligrams. Yan. Di ba? Metformin. Sino mga umiinom yan? Di ba? Rosuvastatin. Yan, mataas ang kolesterol. Tama po ba? Ang dami na, sinunod mo na. Okay? Minsan ganito tayo eh. When it comes sa kasalanan, hinipo ka ng Panginoon. Sinabi mo, Lord, sorry, bigyan mo pa ako ng chance, Lord. Pinatawad ka ng Panginoon. Di ba? Tayo ganun din. Pag may sakit tayo, sasabihin ng doktor, uminom ka nito, inumin mo yan. For 1 month, iinumin mo yan. Pag gumanda na yung pakiramdam, kinalimutan mo na yan. Tama, mali? Di ba? Pag maganda na yung pakiramdam, hindi ka na high blood, yung maintenance mo natutulog na lang. Tama po ba yun? Di ba? Sabi mo, wala naman akong nararamdaman na okay na ako eh. Saka ko na iinumin pag high blood na ulit ako. Tama po ba? Parang may nakarelate doon ha. Tama po ba? Ito po yun mga kapatid. Gaya kapag tayo may sa kasalanan, pinatawad na tayo ng Panginoon at dahil nakita natin na tayo merong pinagpalang buhay na, masaya na yung buhay natin, bumabalik tayo sa kasalanan na ginagawa natin noon. Nakakalimutan na natin si Lord. Amen. Di ba? Kaya alam nyo, hindi po ako naniniwala na itong stroke tsaka yung heart attack is a silent killer. Di ba? Ako naniniwala na nangungusap sa atin yung ating mga katawan. Kaya lang pilit lang natin itong ini-ignore. Gaya po ng kasalanan sa buhay po natin. Pilit po nating ini-ignore.
kahit kinoconvict na tayo ng Word of God, kahit kinoconvict na tayo ng Holy Spirit, we keep on ignoring that. Diba? Hindi, okay naman ako eh. Tama po ba yan? Ito po yun, mga kapatid. Sabi ko rito, ito po yung kahalagahan ng pag-a-apply po ng Word of God sa buhay po natin. Ang Word of God ay parang maintenance po. Hindi lang po ito every time na malungkot ka. Hindi lang po ito every time na nangangailangan ka ng comfort. Ano sabi ng Joshua 1:8? Sino recite? May ice cream ulit. Joshua 1:8. Ayun, si Teacher Milpe. Sige, Teacher Milpe. Ha? Hindi buo? O kalahati lang yung ice cream mo, ha? And your life, will be successful, will be long, will be victorious. Di ba? Sabi doon, pagbulay-bulayan mo ito. Huwag mong kaligtaan, basahin ang salita ng buhay. Pagbulay-bulayan mo ito, araw at gabi. Nang sa gayon, ang buhay mo ay lalawig at hahaba. Yan po yung sinabi ng Joshua 1:8. Ibig sabihin, maintenance na po yan, kapatid. I-apply natin. Hindi pwedeng, kapag maganda yung pakiramdam natin, tinitigil natin. Hindi pwedeng kung kailan ka lang broken-hearted, saka ka lang magbabasa ng Word of God. Hindi pwedeng kapag mainit ang ulo mo, ayaw mo mag-devotion. Ayoko mag-devotion, ang init ang ulo ko, maapektuhan lang si Lord. Grabe, naapektuhan pa si Lord sa buhay natin. Tama po ba yun? Ito po yun, mga kapatid. Sabi ko rito, sa umaga pong ito, mga kapatid, sa kwento ng Panginoon, nais ng Lord na malaman natin na hindi po sa lahat ng pagkakataon, patatawarin po tayo ng Panginoon. Makikita natin ito sa kwento, pareho silang binayo ng malakas na bagyo. At yung nandun sa buhanginan, gumuho. Anong ibig ko sabihin dito? Sabi ko rito, yes, our God is the God of patience. Naging patient siya sa atin. Okay? Araw-araw, kapag tayo nagkakasala, patuloy niya tayong pinapatawad. Pero gaya ng kwentong ito, mga kapatid, hindi ho sa lahat ng pagkakataon, patatawarin tayo ng Diyos. Kapag dumating na yung time, mga kapatid, na hindi talaga tayo nagbabago, baka tulad po ng taong hangal na yon, buhay natin ay mawasak ng tuluyan. Sabi ng Book of Isaiah, tumawag ka sa Panginoon hanggat may oras pa. Baka kasi dumating yung mga time, kapatid, na wala ng oras. Andyan na yung bagyo, handa nang wasakin ang ating buhay. Nawa, maging wise po tayo at ihanda natin yung ating mga buhay. Pagdating ng Panginoon, mga kapatid, masasabi natin na tayo po ay naging matatag. Sabi ko rito, ano ba yung dapat natin gawin para po sa aking application? Paano ba tayo mamuhay ng matalino? Wala tayo ibang dapat gawin. Una is to study and meditate the Word of God daily. Hindi po weekly, hindi po once a month, hindi po twice a week, but daily po. Araw-araw po yan. Pangalawa, sabi ko rito, ano yan? Hindi pwedeng pinag-aralan lang natin, but we have to apply it daily pa rin. Hindi ho ba? Ano man yung ating nababasa, ano man yung naririnig natin na Word of God, i-apply natin ito sa ating mga buhay araw-araw. Pangatlo, sabi ko rito, ano yan? Yan. Put your life in Jesus. Establish your life in Jesus, kapatid. Sabi ko po dito, putting our life in Jesus is not just saying, He is our rock. Hindi ho sapat, mga kapatid, na kiniklaim natin, Jesus Christ is our solid rock. Hindi po sapat yun. Hindi po sapat na sinasabi natin, He is the strong and firm foundation of our life. Yes, maganda po na pinapapurihan po natin ng Panginoon.
Kinikilala natin ang Diyos sa buhay natin na strong and firm foundation. Kinikilala natin ang Diyos na ating matibay na sandigan. Gaya ng kanta natin kanina, di ba? Pero hindi po sapat yun. Dapat mabuhay po tayo sa kung ano po ang ating pinanampalatayanan. If you believe that your God is a good God, kailangan isapamuhay po natin ito. Sabi ko dito, every time po na may lalapit po sa akin, madalas nagsasabi sa akin, Pastor, grabe, ang ganda ng message mo. Nakakatuwa po yun. Pero ako, naniniwala po ako, kaming mga pastor, mas natutuwa po kami. Kahit hindi nyo sabihin na maganda yung message, pero kapag kami po, nakikita kayo na may nababago. Di ba? Kasi, alam nyo, mas nakakalungkot yung lumalapit sa amin. Pastor, grabe, ang ganda ng message mo. Naiyak ako, natouch ako, talagang tinamaan ako. Kaya lang, ilang beses siya tinamaan pero hindi pa rin nabago. Mas nakakalungkot po yun. Kaysa yung di mo na sinabi na ang ganda ng message pero nakikita sa buhay natin na may nababago. I believe hindi lang si pastor ang natutuwa, bagkus ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba? Sabi ko rito, mga kapatid, this is how we live wisely. This is what putting our lives in Jesus mean. Sabi ko rito, we are to change, mga kapatid. We are to change our life. Kailangan may nababago po sa buhay natin. Sabi ko rito, ibig sabihin ng lahat ng ating gagawin, mga kapatid, kapag tayo po ay nilagay natin ng ating buhay sa Panginoong Jesucristo, dapat may nababago. Hindi dapat tayo nananatili sa kung ano yung nating ginagawa natin noong unang panahon pa. Sabi ko rito, dapat lahat po ng sasabihin natin, lahat ng iisipin natin, lahat po ng nilalakaran natin ay nakaangkla o nakabase sa salita ng Diyos. Meaning sa lahat po ng ating gagawin, dapat po nakasentro ang Panginoon at ang kanyang mga salita sa ating mga buhay. Putting our life in Jesus is living in His Word, mga kapatid. Kapag namuhay po tayo sa salita ng Diyos, sabi ko rito, anumang bagyo ang dumating sa bawat isa sa atin, I believe you will become unshakable. Amen. Di ba? Sabi ko rito, I believe kapag in-apply natin ang Word of God, you will be protected. You will have peace in the midst of storm. Di ba? Sa gitna ng bagyo, kapag merong Kristo sa buhay mo, kapag in-apply mo ang salita ng Panginoon, sabi nga ng isang kanta ng Sunday School, I can smile at the storm. That's living wisely, kapatid. Sabi ko rito, bakit magkakaroon tayo ng peaceful life kapag inilagay natin ang buhay natin sa Panginoon? Kasi hindi ka na magiging ignorante sa kalabang dyablo. Malalaman mo na ang salita ng Panginoon at ang salita ng Panginoon ang magpapalaya sa atin sa gawa ng kalabang dyablo. Remember this, mga kapatid. Sabi ko rito, ang buhay na nakaangkla sa salita ng Diyos ay makakaiwas sa tiyak na pagkawasak ng ating mga buhay. At magkakaroon po tayo ng kapayapaan kahit sa gitna ng malalaking bagyo sa ating mga buhay. Dahil living in God's Word is putting your trust in a solid foundation which is our Lord Jesus Christ. And putting our life in Jesus is wise living, mga kapatid. Amen. No, para po sa aking reflection question. Ano po yung aking reflection question? Yan. Sa anong paraan nakikita mo o nakikita ko, nakikita natin ang pagkakapareho natin doon sa taong hangal na yon. At ano po yung itinuturo sa atin ng message ng Lord ngayong umagang ito? Okay? Sa tingin niyo po, ano po yung pagkakapareho natin doon sa taong hangal po na yon? Okay? So, mamaya, habang tayo po ay nag-celebrate ng ating love feast, no? Pwede ho natin talakayin niya siguro by ano po tayo? By group na lang. Okay? No? Kahit simpleng tanong lang, I just want you to be honest, mga kapatid. Hindi para
Hindi para makondemn ka. Hindi para ma-down ka. Okay? Pero para maging inspiration ka sa bawat makakausap mo. Amen. No? This is living wisely, kapatid. Nawa, sa umagang ito, maging pagpapala po ang bawat isa sa atin as we share. Okay? Kasi alam nyo, kapag binabahagi natin yung ating weaknesses, ito pinagiging kalakasan sa iba. Kasi natututo sila, ay, ganun pala yun. Kaya pala ito yung naramdaman ko dati. Ganun pala siya nagtagumpay, di ba? Nawa, mga kapatid, maging pagpapala po tayo. Okay? So sa umagang ito, palakpakan po natin ng Panginoon sa kanyang mabuting balita. And I pray, mga kapatid, na mai-apply po talaga natin anuman po yung ating narinig. Again, ulitin ko po, iiwanan ko po sa inyong mga buhay o sa inyong sarili. Are we living wise or are we living fool? Tayo po lahat may manalangin sa Lord. Father, again, maraming salamat, O Diyos. Salamat, Lord, sa bagong tema na binigay mo sa amin. Lord, tulungan mo nga ang bawat isa sa amin, Lord, to live wisely. Dahil tunay, Panginoon, sa paraan, Lord, kung paano kami namumuhay, ito po yung magdedetermina kung ano kami magiging sa hinaharap. Kung nais namin, Lord, na maging successful, Lord, sa aming buhay sa hinaharap, Panginoon, kailangan, Lord, talaga na kami, O Diyos, ay maging wise. Maging wise kami, Lord, sa pagbabudget ng aming oras, sa pagbabudget ng aming pinansyal, sa pagbabudget, Lord, ng aming mga effort, Lord. Ganun din naman, Panginoon. Kung kami, Lord, ay may pagnanais, O Diyos, na makarating, O Lord, diyan sa iyong kaharian, sa hinaharap, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik, Lord, dapat maging wise din kami sa paraan kung paano kami namumuhay, O Diyos. Sa kung paraan, kung paano namin ina-apply, Lord, ang iyong mabuting balita. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, O Diyos. May your Holy Spirit, Lord, fill us, Panginoon, sa umagang ito, O God. We are helpless, Lord. We are clueless, Lord Jesus. Kaya dalangin namin, Panginoon, gabayan mo ang bawat isa sa amin. Tulungan at turuan mo kami, Panginoon, sa aming araw-araw na buhay, O Lord. Na mamuhay kami, Panginoon, sa iyong mga pangako. Mamuhay kami, Panginoon, sa iyong mga utos. Kaya sa umagang ito, Lord, again, maraming salamat sa iyo, O Lord. This all we pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen, amen, at amen. Praise God. Tinatawagan ko po yung mangunguna po sa Lord's Supper. Tayo po'y manalangin. Lord, we thank you, O God, for the wonderful message, O God, Lord, na narinig po namin today, Panginoon, Lord. Lord, tinataas po namin, Panginoon, Lord, ang aming mga buhay sa iyo, O God, Lord. Help us, O God, to live wisely, Panginoon, in your sight, Panginoon. Alam namin, Panginoon, Lord, mahirap ang buhay, Panginoon. Maraming challenges, O God, hindi madali, Panginoon. But Lord, you've shown us already, O God, kung paano dapat kami mamuhay, O God, Lord. And Lord, we thank you, O God, Lord, for loving us unconditionally, Panginoon, Lord, for dying on the cross, Panginoon, Lord, for showing us, O God, kung paano dapat kami, Panginoon, magmahal, Panginoon, Lord. Lord, we thank you, O God, Lord, at sa Osha at sa Diyos na ito, Panginoon, Lord, maging karapat dapat po kami, Panginoon, sa pagtanggap na ito, Panginoon, Lord, at mapakita namin sa iyo, Panginoon, Lord, that amidst the circumstances, O God, sa buhay po namin, Panginoon, we are choosing you, O God, Lord, and we are choosing, O God, to live wisely, Panginoon, Lord, sa inyong harapan, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa amin natatanggap na ito, Panginoon, Lord. Kasyahan niyo nga po kami, Panginoon. This we pray in the name of our Savior and Lord, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Sige po, tayo po lahat ay maaari ng pumila. Yan, para po sa ating pag-alaala po ng mayamang biyaya at habag ng Panginoon. At muli ko pong inaanyayahan yung ating po mga mahal sa buhay at kapatiran dyan po sa home church
Kung meron po kayo diyang naihandang mga tinapay o meron kayong katas ng prutas diyan po sa inyong tahanan, nawa po ay sama-sama po tayo na alalahanin ang mayamang biyaya at habag po ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Tayo po lahat ay magsitayo at taas po natin ang hostia na sumisimbolo po sa katawan ng ating Panginoong Isokristo na napako sa cross para po sa ating mga kasalanan. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Purihin po ang Panginoon. Taas naman po natin ang katas ng ubas na sumisimbolo naman po sa kabanal-banalang dugo po ng ating Panginoong Jesucristo. In the same way, after supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Purihin po ang Panginoon. Patuloy po nating papurihan ang Diyos sa pananalangin po. O Amang Banal, muli o Diyos, maraming salamat, Lord. Thank you, Father, for the opportunity, Panginoon, na binigay mo sa amin. Tunay, O Lord, na napakasagana, Lord, ng iyong biyaya, O Diyos, sa bawat isa sa amin, O Ama, na kami, O Lord, bilang makasalanan, O Diyos, ay inari mong ganap, Panginoon. At kami nga ngayon, O Lord, ay nakapag-partake, Lord, nakapag-alaala, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya at pag-ibig, Lord God. Purihin ka, O Diyos, sa bawat buhay ng bawat isa, itong aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, at amen. Praise God. Happy Sunday po sa bawat isa po sa atin. Tayo po lahat ay magkamayan na bilang magkakapatid sa Lord. Yan. Sige po. Tapos i-round po natin yung ating mga upuan. Yan. Sige po. Very good. Thank you sa mga beautiful girls. Yan. Yan. God bless po sa bawat isa. At sige po. Inaanyayaan ko po yung mga men's. Pwede po ba patulong na i-assemble po natin yung table?